yung ipapa-align natin yung sigonyo. Magandang araw mga sir, panibagong video tayo ngayon. Gagawa tayo ng Mio 1, yung carb type. Ay papakita ko muna sa inyo kung ano yung gagawin natin dito sa motor. Kung makikita nyo dyan, binaklas ko na yung kanyang crankcase cover yung sa may CVT. Tapos meron na yung mga kuwan dito, kasi ginawa ko dito may maingay, parang akala mo tensioner yung sira, kaya binuksan ko muna tong panggilid niya. Tapos chinik ko yung kanyang Bendix drive o one way clutch. Ayan, tinanggal ko yon. Tapos nilagyan ko siya ng grasa kasi maingay. Tapos nung pagkalagay ko nawala naman na yung ingay niya. Tapos napansin ko dito sa may pulley, sa may sigunyal. Yan, i-start muna natin para maipakita ko rin din sa inyo. Okay, start muna natin. Okay, start mo muna. Start mo muna ni Jake. Yan, kung mapapansin nyo, parang ano mo muna. Iba yung ikot ng ng sigunyal niya, parang kumakalog at parang wala na sa align yung kanyang sigunyal. Tapos yan, tapos baba mo lang konti. Yan, kung mapapansin nyo, iba yung kwan, parang gumaganon siya. Iba yung ikot ng sigunyal niya, yung kanyang pulley, parang gumaganon siya, parang nawala na sa align yung sigunyal niya. Ang gagawin natin dito, dahil sinabihan ko naman yung may-ari nito na kung pwede ipabalancing natin yung sigunyal niya, at okay naman siya. Ang mga papalitan lang naman natin dito yung mga gasket. Siyempre ba, check pa rin natin kung ano yung may mga damage part, kasi nag-go signal naman yung may-ari kung anong pang may sira. Isasabay na rin daw. Kaya, pero ito yung natatakot ako dito dahil gumagalaw-galaw nga, tapos mabilis umingay yung kanyang Bendix drive kasi nawawala sa align. Tapos isasabay na rin natin dito itong kuwan niya. Papatayin ko muna. Inop ko muna yung makina. Laki yan ng clearance ng ano niya. Papalit din tayo ng bearing dyan. Yan, pagka ganito yung mga sira dito sa sigunyal, obligado ibababa po natin yung makina. Paghihiwalay natin, tatanggalin muna natin yung chassis nya, yung body, kasi medyo matagal na rin yung motor na to, at ngayon lang ito bubuksan. Gagawin natin dito, paghihiwalay muna natin yung chassis saka yung makina. Siyempre tatanggalin natin yung mga sakit, yung mga upuan, tapos yung shock. Ayan si Gio, gumagawa siya ng big bike. Ayos to. Ipang-race track ko to. Sige, gagawin natin to. Pag-iiwalay muna natin to. Tapos pagka natanggal na rin to, saka dadalhin natin ng machine shop.
Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapanglaway, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na Yan, dapat tatanggalin muna natin yung unang-una yung tornilyo ng sprocket natin. Yan muna yung uunahin nyo, kasi pagka pinuli nyo yan at unang-una yung tinanggal yung nandito yung kanyang tensioner, pagka hinuli nyo doon, pwedeng mabali yung chain guide natin. Tapos susunod natin yung tensioner. Basta laging mahuhuli muna to pagka magtatanggal kayo ng tornilyo sa may camshaft, yung sa may sprocket chain natin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling. Sira na rin yung bushing niya. Yan. Dapat ito ligado pa, tandaan natin to. Dahil sabi naman nung may-ari nito, pagka may nakita pang kailangan palitan, papalitan na lang natin. Kaya ito ay medyo hindi na maganda to, kaya medyo talagang nangihingi na ito ng kapalit. Tapos susunod natin tatanggalin na dyan yung kanyang center stand. Panaginip ko'y laging ikaw. Yan, kapag nagtatanggal tayo niyan, ganyan ito nila rito, tapos angat yun dito. Yan, para matanggal natin yung cover. Tapos tatanggalin natin to kasi may isa pang tornilyo dito eh. Yan, tatanggalin natin yung oil pump para hindi mabasag yung plastic pipe nya. Yan, tapos ito yung tornilyo, kasi pagka hindi natin tinanggal yung dito, hindi natin makakalas yung
isang crankcase, hindi natin mapag-iwalay. Kakutsok. Kahit na malayo kay para Tapos tatanggalin natin tong sigunyal niya. Pagka andun yung kanyang timing chain, itulak nyo lang yan para lumuwag yung timing chain dun sa kanyang mga gear. Ito yung ipapa-machine shop natin, papatuwid natin to, papa-align natin. Tapos tatanggalin natin yung ito na yung timing chain nya. Ito yung ipapa-align natin yung sigunyal. Tabingi na. guide natin. Allen wrench yung gagamitin nating tools.
Ito yung tensioner ay yung chain guide nya. Yan, bali na. Kaya kasama to sa parts na aking binili. Ito yung mga parts na mga binili. Ito yung bore gasket, head gasket, saka ito yung chain guide. Bali dalawa na yung chain guide na aking binili dito kasi more lang naman tong chain guide na to. Tapos ito yung bearing sa may drive shaft, sa may torque drive, at yung gasket. Yung sa connecting rod, yung camshaft nya, kung napansin nyo kanina dun sa pagkakaturo ko dito, nakita nyo hindi siya talagang totally naka-align. Ngayon pina-align ko na to at ito na yung kanyang medyo tapat na siya, hindi tulad kanina na sobrang layo. Tapos pinalitan ko na rin ng bearing nito. Yan, palit na rin yan. Ito yung gagamitin natin.